Yon, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako, may pag-uusapan tayo malupit na malupit mga pare. Nako po. Kasi si VP Sara naghain daw ng petisyon sa Supreme Court na itigil na ang mga pinaggagawa dyan sa kamera. So galit na naman to mga animal, lalong-lalo na yung tabinging muka, si Percy. Galit na naman. Anak ng hayop talaga to mga to. Hindi talaga titigil sa kabila ng nangyayari sa ating bansa na nawawala yung presidente natin. Impeachment pa rin ang inaatupag ninyo. Nagmamadali kayo sa impeachment kasi alam natin na medyo alanganin ng presidente. Alanganin ang kalusugan ng presidente kaya ngayon nagmamadali na kayo para hindi makaupo bilang presidente si VP Sara Duterte. At dahil pag nakaupo yan bilang presidente, katapusan nyo na mga hunghang. Di ba? At isa pang pag-uusapan natin mga pare, itong pagtaas ng langis o itong krudo natin o itong gasolina. Abot na daw ng 200, yes! Tapos hindi pa daw bababa to ng babalik ng below 100 pesos. So mananatili na daw na parang ganyan na yata yan. Ewan ko, hayop na yan. Napakatarantado ano. Pero bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like sa ating mga videos ha, para mas marami tayo, mas masaya. Okay po ba yon? Hoy, magandang gabi nga pala, magandang araw sa ating mga kababayan natin dyan sa mga kababayan natin sa OF. Gulo mo ah! Mga kababayan natin sa OFW, ano? Mga kababayan nating OFW, yon. Ano ba yan? Pasensya na po, kakagising ko lang kasi. At yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, magandang gabi po sa inyo lahat. Nababasa ko po yung mga comment nyo pero minsan hindi ko na po ma-replyan ha. Pasensya na po kayo dahil masyado po tayong busy. Alam nyo naman. Nagtitinda po kasi ako ng balot sa gabi. Nasa umaga naman po almusal, sa merienda halo-halo. Kaya busy po ako. Anyway, umpisahan na natin to mga pare. Ito, umpisahan natin dito sa balitang ito na anak ng putya, nakakagrabe na talaga yung gasolina ngayon. Baka masanay na lang tayo dyan. Pag umabot ng 100 dyan, ano na kayang kalagayan ng EDSA? Talagang maluwag na ba talaga? Panoorin natin to. I want to ask the DOE Secretary kung totoo po na may chance na aabot ng 200 pesos ang cost ng fuel natin and kung totoo na hindi na bababa uli below 100 pesos. Nako. Is this true? Mr. Chair, will it go up to 200? Ang unang napansin ko kay Madam, naka-iPhone 17 Pro Max. Tingnan nyo tong secretary natin. Putya, parang wala ring alam, no? Parang lutang ka rin, te. Bakit ganun? Dapat bigyan mo ng assurance yung mga Pilipino na putya, ibabalik natin yan sa dati niyang sa dating presyo niyan na below 100, 50 pesos, 'di ba? Ganun lang sana. Bigyan mo kami ng assurance, hindi yung hindi po tayo sure dyan at wala po nakakaalam. Tanginang hina ng mga kukote ninyo, ang hina ng mga galawan ninyo eh. Para kayong mga tanga eh. Tuod ba kayo? Hindi, di ba mga pare? Putang ina yan. Ang nangyayari sa Pilipinas, hindi na biro. Tapos yung mga sekretary natin, parang mga tatamad-tamad, ang mga tarantado. Pasahod kayo ng taong bayan tapos wala kayong ginagawa. Hayop kayo ah. Honestly, I don't know and I don't think anybody knows yet because like mentioned earlier, there was a pronouncement nakangiti ka of a pa. ceasefire but
There are threats going back and forth. Whenever there's a oil infrastructure destroyed in whatever country, the price spikes. Then babagsak na naman, and then suddenly something else happens. So um, we don't have any visibility of where this will go. And unfortunately, we are so dependent on what's happening there. So, so it could happen, depending on what the two. Hindi, ang tanong sa'yo kung babalik pa ba below 100 yung gasolina natin. Ang dami po pang sinasabi. Ang dami mong paliwanag. Pwede pa bang bumalik o hindi? DOE ka, di ba? Ayun lang ang simpleng tanong eh. Aabot ba ng... ganito, sige, tinanong ako, aabot ba ng 200 yung gasolina natin ngayon? Babalik pa ba ng below 100 yung ating gasolina? Ay, simple lang ang sagot. Pag ako tinanong, kunyari DOE ako, ganito po yan. Yung 200, wala pong nakakaalam kung aabot ng ganun. 'Di ba? Pero yung ibabalik natin below 100, gagawan po natin ng paraan yan at hindi sila pwedeng hindi magbaba ng presyo ng gasolina. Ganun sana. Okay lang, inang daming paliwanag. Hindi kasi may, di ba nagtumigil yung gera doon, ceasefire, tapos di ba may mga threat pa. Kaya hindi natin masasabi na, di ba may ganyan, tumataas talaga yung pag may mga gera. Anak ng putya, hindi naman yung tinatanong Ang tanong kung babalik pa ba? Bababa pa ba ng 100? Hayop ka. Ang ina to ni Sharon eh. Countries do, no? But will it go down to 100? And that's actually what we've been discussing. 20% is from the Middle East, 80% from the rest of the world. Now, if the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG... Tangina, ang dami mo naman paliwanag. Oo na, alam naman natin yan. Yung mga kagamitan dyan, nasira, oo, alam namin yan, oo. Pero ang tanong namin, ang tanong ni Sir, kung bababa pa ba, kaya pa bang bumaba? Oo o hindi. Qatar will take 5 years to fix. O, wala kami pakialam, oo. And then all the other pipelines and all the other infrastructure of the Middle Ang East. daming. So we're although the war will stop, there has been structural change in the industry. So pati yung supply, 80% na lang we can rely on for now. And that is still expensive, no? Why do we get from Middle East, or why does South Korea get from Middle East? Because it's faster and cheaper. So I think the problem will stay longer than the war itself. So if it ever goes back to 100 pesos or below, it will take some time, Mr. Chair. No, yun lang. That's my assessment, Mr. Chair. Ayun lang yung sasagot eh. Ang dami pang kasi may mga sira doon, may mga hindi natin masabi, may mga sira na mga kagamitan, infrastructure, oil, para sa oil, oo na nga eh. Pero yung tanong, simple lang. Babalik pa ba, ma'am? Kaya bang ibalik? It takes some time, sabi niya. Wala man lang assurance na it takes some time, pero gagawa natin ng paraan o mas mabilis na paraan para mas mapabilis na bumagsak ang presyo ng langis o presyo ng gasolina. Hay nako, ewan ko sa inyo, mga kamote talaga kayong tauhan ni BBM. Manang-mana kayo dyan sa amon yung kamote din. Eto mga pare, panoorin natin tong tanga na to. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirm, wala talaga siyang balak harapin. Pag nakikita ko to, nabubwisit ako sa hayop na to eh. Yung sa pagmumuka, ito na, ang Vice President nagipit sa Supreme Court kumakapit. Ang hilig nyo sa sa mga pautot, no? Ang hilig nila sa mga ganyan, yung mga piatos-piatos na dinadala, yung Mary Grace. Tangina, mambabatas kayo? Ganto ang mambabatas? O tangina, ang dapat nyong ginagawa,
Gumawa kayo ng batas para ba sa kaginhawaan ng mga Pilipino, sa kaginhawaan ng bayan. Putang ina kasi mga NPA kayo eh. Gumawa kayo ng batas para sa ikakaunlad ng Pilipinas, hindi yung sa kaartihan ninyo. Ang arte nitong bading na to, sarap sampalin ng putang ina. Nakakagigil eh. May paganyan pa siya, no? Itong kaso na kinahaharap niya ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya. Parang kayo yung desperado, ha? Kasi ang style ng impeachment, kayo nag-akusa, dapat kayo ang maglabas ng ebidensya. Ganun po yan. Kaso ang mangyayari dito, dun sa tinatawag nilang mini trial, pagdating ni BP Sara doon, ang style nila, si BP Sara ang magpepresenta na mali yung inaakusa nila. Si BP Sara ang magbibigay ng parang ebidensya para mapatunayang mali yung sinasabi nila. 'Di ba kagago? Kayo yung nag-aakusa eh. 'Di ba? Kayo yung nagkakaso. Ibig sabihin, kung sino yung nagkaso, sila yung magpapakita ng ebidensya na magpapatunay na mali yung ginagawa ng babae, nung Ali. Ha? Ganon yun, tanga. Kahit sa mo itanong. O kanino lalapit? Malamang sa Supreme Court kasi katarantaduhan yung ginagawa niya eh. Wala naman mini trial na sinasabi ah. Walang mini trial sa Kamara, okay? Ha? Hanggang ginagawa sa Kamara, doon binubuo yung impeachment, article of impeachment. Doon binibigay yung mga ebidensya, halo-halo. Tapos tsaka pag nagbotohan na kayo, tapos pupunta na yan sa Senate. Doon sa Senate, doon yung judge. Doon nila titignan kung yung ebidensya na kinalap nyo o yung pinapakita nyong ebidensya, meron, may bigat. 'Di ba? May ebidensya ba? Totoo ba yung ebidensya? Ang korte ang magta-trial, hindi kayo mga gago. Ang korte, ano ang magiging korte? Yung Senate, 'di ba? Kaya nga magko-convene yan ng impeachment court kasi sila yung magta-trial diyan. Kaya nga ipapasa nyo sa kanila tapos magko-convene sila ng yung mga naka-maroon ba yun? Maging impeachment para kung meron talagang ano tawag dito, bigat yung impeachment ni BP Sara. Yun yan. Ay nako. Alokohan nyo. Natatakot na lumabas ang katotohanan. Walang Kasi natatakot. Alam ni Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Sir, how will this affect the April 14 hearing? Well, sana wala itong epekto doon sa proseso natin dito sa House of Representatives. Dahil ito isang constitutional mandate na dapat natin gawin at dapat natin ginagawa. Habang ginagawa natin iba pang mahalagang trabaho. Tsaka wala namang problema kung lumapit sa Supreme Court. Pwede naman lumapit doon. Ayaw nyo lang kasi wala kayong kayong alam. Ako natugunan ang problema ng ating mga kababayan. So have you read the petition po filed by the VP Sara Camp, and how confident are you that the SC will jump this petition? Well, sa totoo lang, yung man-raise si Sara Duterte doon sa kanyang petition sa Supreme Court ay covered na ng mga ginagawa natin dito sa House of Representatives in terms of complying with the Constitution, the House Rules on Impeachment, and even the ruling of the Supreme Court. So walang dahilan para maantala ito. Sa tingin nyo may alam to? Ha? O magaling lang na magsalita? Actually, hindi nga eh. Kasi doon pa lang sa... Tangina, pangit. Pangit kasi. Kasi doon pa lang sa sinasabi na nila na kailangan humarap ni BP Sara para tanungin, 'di ba? Fishing expedition nga yung sinasabi di ba? Pupunta ka doon tapos hindi mo pwedeng i-cross-examine yung tinatawag niyo na na witness. Ano 'yun? Gago ba kayo? Kasi sila lang ang pwedeng magtanong. Ang inan to mga to. Mga hudas talaga So sinasabi natin matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para siya ay humarap dito.
Sir, hindi po ba kayo nangangamba? Kasi yung isa sa mga ginamit yung arguments ulit is yung violation dun sa one-year bar, which was the reference of the Supreme Court bakit naging unconstitutional yung first impeachment. So, wala po ba kayong fears about that argument this time? Well, sa ngayon, very confident tayo. Naging maingat ang proseso dito sa Committee on Justice. And we are confident with how we are proceeding sa pagsunod doon sa letters of the law, particularly yung processes within the COJ. Sa totoo lang, yung pagsunod nga natin na ito, sabi ng iba, parang nagpapabagal sa proseso. Pero naniniwala tayo sa rule of law and due process. Sino ba bumoto dito? May bumoto ba dito o ano? Regret ba kayo nung nag-endorso kayo ng complaint before February? Kasi same sa mga argumento at Well, wala tayong regret kasi sa dulo malinaw yung pananagutan natin sa taong bayan. The same way na sana malinaw kay VP Sara yung pananagutan niya sa taong bayan. Wala siyang karapatan na mag-aspire for a higher position kung dito pa lamang bilang vice-presidente, hindi na niya kayang gawin yung kanyang Utang ina ninyo eh. Oy, kupal. Ganto ah. Di ba may COA report? Di ba? Meron yan. Utang ina. Yung presidente ba merong COA report? Ha? Tanong ko lang naman sa'yo. Tapos, ang bilis nyong inano yung presidente na walang bigat, walang substance. Anong ginawa ninyo? Ha? Anong pinagagawa? Ayaw nyong tanggapin, ayaw tanggapin dyan yung pinasang impeachment para sa kay Bongbong Marcos kasi alam nilang merong bigat yun. Alam nila na talagang putya masasabog ang buong mundo pag nakuha nila yun. Ayaw nilang gawin eh. Ayaw nilang kunin eh. Diba? Tapos yung mga natirang impeachment, wala namang kakwenta-kwenta yun. So, wala daw substance yun. Pero pagdating dito kay BP Sara, anak ng tinapa, 4.5 billion ang confidential funds ng presidente. Samantalang, 125 million ang kay BP Sara. O sabihin na natin sinasabi nilang 800,000 daw. 800 million, sorry. Oh. Pero compare mo naman sa 4.5 billion, tapos isama mo pa yung mga ibang fund yung confidential intelligence fund ni Bongbong Marcos, umaabot yata ng 12 billion yun eh, kung hindi ako nagkakamali. Tapos eto, pinapakilaman nila to. 125 o sabihin na nating 800 million nga yung ni BP Sara. Putang ina ninyo, compare nyo doon sa walang substance saka sa may substance na sinasabi nyo, ang layo. May dokumento pa to na suportado ng COA. 'Di ba? Kaya nga magtataka kayo at kita naman natin mga Pilipino, kita naman ng taong bayan, itong mga to nanggagago lang. Talagang ayaw nilang mapaupo dyan si BP Sara. O, di ba sinasabi nga natin, sinasabi rin ng iba, ang pagtatanong ng mga tarantadong to kung sino yung Mary Grace Piatos, pagtatanong kung sino yung papatay nila na yun. Ganun lang yan, mga pare. Hayop yung mga yan. institutional mandate. Sir, kung pinapa-invalidate si Sara sa House, Ang inang mukha yan. do you think that's an admission na grounded on existing laws and House rules yung proceeding na nangyayari? Well, this petition reeks of desperation. At alam natin kapag desperado, talagang gagawin ang lahat para ma-delay, ma-derail yung process. And we hope that the Supreme Court will see that we are fully compliant with not just the Constitution but even with their own ruling. Kupal. Tayo na constitution kayo ng constitution, mali nga yung ginagawa ninyo. Puta, may mini trial pa kayong sinasabi. Hindi nga tama yan eh. Oh. Ano naman kung lumapit sa sa Supreme Court o kanino dapat lalapit? Kanino kakapit? Sa mukha mong baliko? Takinan to. Kasi kung wala kayong problema diyan, actually mali mga pare, kasi pinipilit nila yung impeachment. Okay? Pinipilit nila yung impeachment. Bakit? Kasi ayaw nilang manalo si BP Sara. Ayaw nila mapaupo bilang presidente. Kasi sure na sure tayo na si BP Sara na ang uupo sa 2028. Baka nga mas mapaaga pa, mas masaya, di ba? Pero sure na tayo niyan. Pag tumakbo sa BP Sara sa 2028, mananalo talaga.
Ngayon, ang ginagawa nito, mga to, impeachment. Para pag na-impeach si VP Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Pero, eto ang malinaw mga pare. Pwedeng kasuhan ang Vice President. Ha? Tandaan nyo yan, hindi yan immune sa mga kaso. Hindi yan immune. Kung talagang gusto lang nilang kasuhan si VP Sara, kung talagang gusto lang nilang mapanagot si VP Sara dito sa mga binibintang nila na inilustay daw yung pera, kung saan daw ginamit yung pera, pwede nilang kasuhan. Hindi immune ang Vice President sa kaso. 'Di ba? At pag napatunayan na mali yung na talagang gumawa ng hindi maganda o hindi tama si VP Sara at napatunayan na totoo yung sinasabi nitong mga to, automatic may impeach yan si VP Sara. Pero bakit impeachment kagad ang inaatupag nila? Bakit madali nila ng impeachment? Kasi 2 years na lang. Pag hindi pa nila napa-impeach si VP Sara this time, wala nang mangyayari sa mga hayop nila, yung mga plano nila. Talagang lubog na sila sa sa kinauupuan nila pag nangyari yun. Kasi nga kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara, ayaw nilang matugi sila. Kasi eto mga pare, kaya galit na galit yung mga yan kasi dahil sa mga Duterte, dahil inuubos yung mga kalahi nila. 'Di ba? Kaya nga nagtayo ng NTF-ELCAC eh. Oh. NTF-ELCAC, marapit nang maubos yung mga NPA na yan. Yung mga nagtatago yan, sumusuko na, bumabalik na sa ating sa gobyerno. Pero, syempre, kaya para gumawa sila ng para hindi matuloy na sila'y maubos, yayariin nila o dadalihin nila yung Vice President na magtutuloy ng ginawa ni Pangulong Duterte. Yun lang po yan. At eto pa mga pare, speaking of impeachment, napansin nyo tinatrabaho si Escudero? Napansin nyo tinatrabaho si Senator Cheese at dinidikit kay Martin Romualdez na parang sila kakasuhan ng plunder. Bakit dinikit kay Escudero? Kasi mahina yung kaso ni Escudero, 'di ba? Yung binibintang sa kanya, mahina. So hindi nga nirekomenda sa ICI na imbestigahan na 'yan 'di ba? Yung ginawa nilang katarantaduhan. Ngayon, para anong tawag dito? Para magmukhang okay, ito yung sanabi ko kahapon na pwedeng ang isasakripisyo nila, gagamitin nila ngayon si Escudero para si Romualdez mapawalang sala. Para magmukhang quits. Tangina nakakapagtaka nga bakit nila dinikit si Escudero galit kay Romualdez. Napansin nyo? 'Di ba si Escudero ang nagbunyag? Siya ang nag-ingay noon yung patungkol kay Saldico sa nangyayaring budgetan kay Saldico at kay Romualdez noong I think 2023 sa Ghost Project na 'yan. 'Di ba? Kaya nga bawal niya i-mention 'yan 'di ba? The name that you cannot be mentioned. Kaya nga nung inano na ng Diskaya 'yan, binanggit na ng Diskaya, bumaliktad yung mga nila, upuan nila. Sino ang pasimuno nito? Si Romualdez, si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ayun na, putang ina, nagkagulo na yung tahimik nilang pagnanakaw. Tapos, kinakalaban ni Escudero yang si Romualdez. Talagang yan, siya ang nagturo diyan, siya ang nagbunyag niyan. Kaya nga tinanggal siyang SP 'Di ba? Tinanggal siyang SP kasi inaimbestigahan na. Okay yung nangyayaring investigasyon na under kay Marcoleta yung pagiging chairman ng Blue Ribbon. Baganda, dire-diretso. Mabubunyag na yung mga nangyayari. Tapos, anong nangyari? Anong biglang bumaliktad ulit? Biglang nagkaroon ng palitan. Ang pinalit si Tuta Soto. Tsaka itong si Bading na Ping Lacson. Ano nangyari sa investigasyon? Puta, paikot-ikot na lang. Wala nang nangyari. Tinanggal si Cheese, 'di ba? Bilang si Escudero bilang SP. Nawala na siya na demote demote na tawag doon. Sabihin na nating napalitan siya bilang SP. Ngayon, nung si Soto na ang
umupo dyan, parang putyo-putyo na yung mga nangyayaring investigasyon dyan sa Blue Ribbon. 'Di ba? At under kay Ping, investigador daw yan. Hayop na yan. Parang hindi. Oh. Kaya nga mapapansin mo yung mga style nito mga to, talagang tinatarget nila. Okay, sige. Kung mangyari na mas mapakulong, ito pa isa, teka lang, biglang pumasok sa utak ko. 'Di ba bigla yung tagsalita na si Escudero ng binulgar niya na nga si Romualdez at si Zaldi ko lang ang diyan, ang may kagagawan niyan. Tapos tinatarget niya si Romualdez na wag niyo kaming igaya dito sa Senado. Hindi kami kagaya niyo na nauutusan, 'di ba? Nagkakaroon ng alitan. Biglang lumabas yung 30 million campaign funds na tinuturo nila kay Escudero, 'di ba? Biglang nagkaroon ng issue si Escudero. Pati yung asawa niya tinatarget. 'Di ba? Pati yung probinsya, 'di ba? Meron pa nga nun si Vice Ganda pa nga 'di ba? Nagsalita na yung probinsya ni Heart Evangelista na walang school, pinatayo ko ng school, tapos nabunyag naman natin at nilabas naman natin na putang ina, nag-donate ka lang pala ng magkano. Ang kapal ng mukha mo, sabihin mo nagpatayo ka ng school, ng classroom. Naalala nyo yun mga pare? O, isa pa. Kaya nila tinatarget yan si Escudero pag masabi natin na nadali na nila, na-target na nila, hindi pwedeng bumoto si Escudero dyan sa impeachment ni BP Sara. Ngayon, mababawasan ng boto si BP Sara pagdating sa Senate. 'Di ba? Yan. Kasi si Escudero hindi naman yan masasabi natin hindi naman yan maka Duterte, hindi naman yan maka Marcos Neutral lang yan Pero, ginagawa niya yung tama. Ginagawa niya yung naaayon sa konstitusyon. Tsaka, isa pa mga pare, abogado yan. Di ba? What? Abogado yan mga pare, hindi yan kagaya ng mga abogado na paputyo-putyo. Kaya nga dapat ang senador natin abogado Para kahit papaano may utak Matangina sinong iboboto nyo si Hontiveros. Pero tangina may tatakbo daw ng senador yung may tatakbong sa Senado daw yung palsis na baklang abogado na wala namang kwenta. Di ba hindi nyo napapansin? Tatanggalin nila yan si Escudero para mabawasan ang boto si BP Sara sa impeachment. Alam na natin yan. Huwag nyo kaming lokohin. Yun lang naman yan tapos, bandang huli. 'Di ba dahil nga tinuturo o gusto ng taong bayan mapanagot si Romualdez, dinikit nila kay Escudero. Baka mamaya, ang mangyari, mapawalang sala si Romualdez at si Escudero, madiin. O kaya, gagawin nila, mapawalang sala si Escudero para magmukhang wala ring sala itong si Romualdez, 'di ba? Alam na natin 'yan. Huwag kayong huwag niyo kaming ginagago. Alam na namin yung mga karakas ninyo. Ganun lang 'yan. Kaya tignan niyo kaliwat kanan yung atake kay Escudero, kaliwat kanan yung balita na magsasampa ng plunder itong si Ombudsman Remulla dito kay Escudero tsaka kay Romualdez. Ba't sinama mo pa si Escudero? Si Romualdez naman ang inahawak ba niya ito pa nga nakakabwisit hawak ba niyan ang budget? Di ba ang budget nasa Kamara? Nasa Kamara ang budget. Bakit inaano mo yung Senate President noon na si Senator Escudero? Ba't dinadamay mo? Ang atupagi mo dyan, yung si Romualdez. Hayop kayo. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Paring RJ po sa Facebook, Paring RJ TV dito sa YouTube, Paring RJ Banateros sa TikTok. Maraming salamat mga pare, ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.